So, ayun guys. So, quick update muna tayo ngayon. So, konting content ako kasi nabuboring ako inantay kang ka-meeting ko. Sige. So, siguro topic natin today is kwentong in-laws, 'di ba? I think mas in demand yan ngayon. So, ako naman, masisay mo kapag yung in-laws mo, let's say, pakilamera or masyadong nakikialam sa lahat ng bagay. For me, dapat hindi siya nakikialam kasi syempre kapag nag-asawa na kayo, dapat guys, ikaw at ang asawa mo ang hari at reyna lang sa bahay. Kaya iwasan na makisukob guys kasi I've been there, nakisukob ako before. So, sobrang magulo. So, ang kailangan, pipili ka kung sino yung papanigan mo, di kaya maiipit ka sa kanila. Kung nag-aaway sila, maiipit ka. Kung nag-aaway kami ng mother ko, maiipit yung partner ko. So, ganun yun. Kaya, mapapayo ko sa mga single guys, bago mag-asawa, make sure na meron kang pabahay. Kumuha ka muna ng bahay sa pag-ibig. Kasi, yan ang pinakamagandang gift mo sa sarili mo. If ever pumasok ka sa married life mo, at the same time, hindi ka na magkaka-problem sa mga in-laws, even sa parents mo din, diba? So, hindi ka malalagay sa alanganing sitwasyon, ganyan. Pero dun sa mga in-laws na pakilamera, please, stop nyo na yan. Kasi, hayaan nyo yung mga anak ninyo na merong sariling buhay na. So, hindi sila matututo hanggat nandyan kayo't nakikialam. Hayaan nyo na yung mga anak ninyo na lumapit sa inyo kapag kailangan nila ng tulong. Pero hanggat kaya nila, huwag kayong makikialam. So, yun lang yun. Kasi minsan may mga in-laws na hindi maka-move on, diba? So, come on, wala na tayo sa panahong kopong-kopong. Nasa modern era na tayo, guys. So, for me, I'm a parent as well. So, if ever mag-asawa yung anak ko, mga, let's say, 20 years naman or 10 years, ganyan. Hindi ako magiging pakilamerang mami sa kanya. So, siguro, for the decision, pwede kang pumayo, pwede kang magbigay ng opinion, but hindi pwede yung decision mo yung masunod. Always remember, hayaan mo silang lumipad sa sarili nilang pakpak. Ganon. Huwag puro pamper ng pamper kasi lalaki yung anak nyo na mama's boy or daddy's girl. So, pangit yun. At mamanahin ng mga anak nila yun later on. Hindi sila magiging independent, kundi magiging dependent sila. And later on, sakit yan sa ulo ng mga parents. Ganon. So, dapat kayong mga in-laws, hinay-hinay lang at saka masyadong makialam. Kasi kapag naghiwalay yan, kayo din yung sasakit ang ulo kasi kayo din yung tatakbuhan. Gets? So, ayun lang.